Ngayon, ipapakita natin at ituturo kung paano yung tamang pag-angkas ng CS. Ito intended para sa mga CS, ano? Ito ay para mabawasan ang mga hazards and risk associated dito sa paggamit natin ng motor. Joyride or pag-angkas natin ng motor. I-demo natin kung paano yung tamang pag-angkas kasi maraming mga CS ang maling-mali ang pag-angkas kung saan may lalagay sa panganib ang kaligtasan ninyo habang nasa daan kayo. Hindi lang yung driver, hindi lang yung sarili nyo ang masama kapag na-aksidente kayo dahil sa maling pagsakay at hindi mababalansin ng driver ay makakapandamay pa tayo ng iba. So, umpisa na natin. Dito, ito yung muffler. Ang tamang pag-angkas dito sa kaliwa. Dito sa kaliwa. Kung mataas ang motor, huwag kang liliyan. Huwag mong liliyan na yung paa mo. Mahirapan ka. Lalo pagka ikaw ay nakapalda, naka-skirt, kahit sabihin mo pa na naka-short ka o naka-pantelet ka, kung ikaw ay babae, ang tamang pagsakay ay gamitin mo itong tapakan. Itong tapakan. Okay? Pag dito ka sa kaliwa, sasakay, kasi muffler to, may tendency na mapasok kayo at mainit yan, lalo pagka walang muffler card yan. So dito kayo. Itapapak mo itong kaliwa. Uulitin natin para maliwanag. Ang pag-angkas na ito or pagsakay sa motor ay intended para sa kinulang sa height, sa mga naka-mini skirt, sa mga nakapalda, sa mga maliliit na tao na hindi kayang abutin yung motor. Ito ang pag-angkas na para sa inyo. Kung matangkad ka naman at abot na abot mo ang upuan para ilagtaw ang inyong paa, hindi na ninyo kailangan gawin ito. Pwede nyo nang idiretso na sumampa o sumakay kayo sa motor dahil matangkad naman kayo at abot nyo ito. Maliwanag ha? Dito, ready ka na? Bago kayo sumakay, siguraduhin ninyo na si Kuya ay ready na. Sasabihin ng driver sa inyo or ng rider sa inyo kung pwede na kayong sumakay. Kung okay na or, tatanungin mo siya, Kuya, okay na ba sumakay? Ready na. Kapag sumagot siya, okay, may confirmation na, then sumakay kayo. Hawak kayo. Hawak lang kayo, huwag kayo mahihiya na humawak. Okay, hawak kayo, and then sakay kayo. Pag naka-skirt kayo, ipasakay nyo na ito, gaganyan nyo lang yung paa nyo, hindi na kayo bubuka. Okay? Gaganyan kayo, and then upo. Yan. Ganun ang tamang pagsakay. Ang pagbaba, ganun din. Ganun din ang pagbaba. Tayo, pwede tayo. Pag naka-ready na yung driver, pag sinabi na niya okay ng bumba, or tatanungin niyo siya kung okay ng bumba, ganun din. Pag naka-skirt kayo. Hindi yung bababa kayo kasi ito nasa likod na ito, may mga matataas talaga na motor na mahirap talagang angkasan. Kaya posible kayo mabaliktad, posible tumama rito, posible bubuka ka kayo, masisilipan kayo or mapupunitan kayo ng mga leggings ninyo or mga kasuotan ninyo. So ulitin ko, ito yung tamang pagsakay, gamitin niyo na power yung legs ninyo, tumapak kayo, ito itapak ninyo yung kaliwa, dito kayo sa side na kung saan wala yung muffler, and then diretso yung kayo, yan, yan. Ngayon, pag nakasakay na, titingin at kukumpirmahan kayo ni rider. Kung okay na kayo, tatanungin kayo. Ngayon, pag okay na, arangkada yan. Ang tamang pagsakay ay ito. Dapat, lagi nyo tatandaan na i-maintain ang center of gravity ninyo. Dapat iisa ang center of gravity. Nakaupo kayo na maayos, diretso yan. Nakahawak kayo sa belt ni rider. Kung wala siyang belt, at least umawag kayo sa tuhod ninyo or yung isang kamay dito sa balikat. Ganyan. Kung hindi naman kayo naiilang, pwede kayong humawak dito. Dito sa gilid ng rider. Huwag kayong hahawak sa grab bar na akala mo nakaliyad ka na gano'n. Hindi na pantay ang center of gravity ninyo at nandoon yung hazards at saka risk na pwede kayo madisgrasya dahil mahihirapan na si rider na i-balance ito. Mahirap i-balance ang motor pag kayo ay masyadong nakausog palikod. Lalo na pag kayo malalaking scooter ang gamit ninyo, tapos maluluwang yung espasyo ng upuan, masyado kayo nakaliyad, nakahawak kayo sa grab bar, nakaganyan kayo, hirap ang motor doon. Huwag kayong magmumotor kung ayaw ninyo sumayad yung katawan ninyo. Minsan talaga sumasayad yan dahil sa pagpupreno ng rider natin. May mga humps na hindi identified dahil walang pintura. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang preno. Pagkakapreno na katulad ng mga 4 wheels. Ako nagdadrive din ako ng 4 wheels. Ito, nagdadrive din ito ng 4 wheels. Okay? Ilang taon na kami nagdadrive ng mga 4 wheels. So, alam namin yan. Okay, pangalawa, meron tayong top box dito. Ang top box ay hindi yan ginawa or dinesign para maging sandalan ng pasahero yan. Ginawa yan at dinesign para lalagyan na ng mga mumunting gamit lang na magagaan.
Ito ay plastic lang. May mga tampax at karamihan na tampax na ginagamit ay plastic lang. At hindi ganun ka-sturdy or ganun katibay. Bibihira gumagamit ng mga aluminum. Pag sinandalan niya ng buong bigat na akala niyo, full na full lang kayo, tapos nakasakay dyan, posibleng bumigay ang top box. Pag nahulog ang top box at nandoon lahat ng bigat ninyo, posible rin kayong mahulog. At ang tendency, mahahatak niyo pa yung rider natin. Kaya akala ninyo, full na kayo na sumasakay at nakasandal lang sa tambak, hindi po sandalan ang top box. Katulad ng sinasabi ko, kung sasakay kayo ng motor, ay siguraduhin ninyo na alam ninyo yung tamang pagsakay, i-maintain ninyo yung tamang distansya, gawin ninyo yung tamang pag-upo. Pag umaarangkada yung motor, posible kayo mahatak. Okay, papalikod dahil sa velocity. Ngayon, yun ang iiwasan natin kaya nakahawak kayo sa tuhod. O kaya nakahawak kayo dito. Pag dito kasi, dito sa hip, or dito sa belt, okay, kung may belt, yun ang hawakan ninyo. Kaya iwasan ninyo yung biglang pag-atras pag umaarangkada ang motor. Kung dito naman, huwag kayong hawak dito. Kung gusto ninyo humawak dito, gawin ninyo magaan. Yung paghawak ninyo, huwag yung mabigat dahil mahirapan din i-control yung manubela ng rider dahil yung bigat ninyo napupunta rin doon sa kamay niya. Pupunta doon sa manubela yan. So dapat kontrolado ninyo yung pag-upo ninyo, kontrolado rin ninyo yung kamay ninyo. Ngayon, habang tumatakbo yung motor, huwag kayong parang nagmamarit ka sa daan na nag-overreaching. Alam niyo yung overreaching? Pag kayo halimbawa may ladder, tapos may gaganon ka, lalabas mo yung katawan mo na gumaganon ka. Ang bigat ng ang bigat mo ay napupunta lang dito. Napupunta lang sa isang side or kung gaganyan ka. Masyado kang tumitingin na nakasilid na ewan kung anong minamarites mo. Okay, pwede ka sumilid, gamitin mo yung ulo mo. Gano'n. Pero yung katawan mo, huwag mong isasama dahil makikita mo, nandun na yung pwersa. How much more kung tumatakbo yan? Mararamdaman yan. Okay, lalo na pag kayo sumisingit ang mga motor na ginagamit niyo at kayo pa yung nagmamadali. Para maiwasan din yung pa-aksidente na ganyan, huwag kayo yung parang marites na may tinatanaw. Na gumagano, masyado kayong nakalayan na gano'n. Masyado nilalabas yung katawan ninyo. Again, center of gravity. Dapat i-isa yung center of gravity ninyo sa paggaganito ninyo, paglilin ninyo, dito sa isang side, kasama ng katawan ninyo, nawawala na yung control or tamang gravity at bigat na kung saan dapat ay nandoon lang sa gitna yung center of gravity ninyo. Okay, kung gusto ninyo, lumingon kayo, gamitin lang ninyo yung ulo ninyo. Okay? Tapos, pagka umaabante yung motor, halimbawa umaandar, mayroon din yung nagsi-cellphone na, or kung hindi man, biglang gumagano. Huwag ninyong gagawin yan. Kung may concern kayo, tapikin ninyo ang rider. Sabihin ninyo, tigil tayo saglit. Ayos lang ako saglit na opo. Yung magano ko. Kaya, siguraduhin ninyo na naka-stop yung motor. Bago kayo unti-unti, hindi yung biglang nagdi-jerk na na gumagalaw yung motor. Paano pag kayo maandar rin tapos bigla kayo gagalaw na gano'n? Naka-single motor tayo, tandaan ninyo yan. Na dapat hindi tayo biglang gagalaw para hindi mawalan ng balancing or ma-out of control ang motor. Okay? So isa pa yun. Na dahilan. Ano pa? Sa gabi, huwag kayo mag-cellphone habang tumatakbo. At isa pa pala, Yung may gamit, madaming dalang gamit. Oo nga pala, yung madaming gamit. Nangyari na to sa akin. Hilikap ko sa Pure Gold. Ang laki ng box of groceries niya. Nilagay niya rito, sinakalong niya. So hindi ko na makita, bukod sa hindi ko na magamit yung side mirror ko dahil natatakpan yun ng box niya. Tapos yung bigat pa, katulad ng sabi ko, ay napupunta na lang sa isang side. Dahil sa napupunta yung bigat sa isang side, napakahirap kontrolin ng manubela. Pagka ganun po, at ikaw ang CS, hindi po motor ang kailangan mo. Mag-tricycle ka na. Mag-tricycle ka na pa uwi. O kaya mag-grab ka na. Actually, pwede kong tanggihan yon. Pwede kong tanggihan yung mga ganun na CS. Sa totoo lang. Pero nahiya lang din doon ako doon sa lalaki dahil sa sobrang pakiusap niya. Pwede tanggihan yung mga ganun. Dahil yung rider, if they think or if they know na yung health and safety ninyo, yung seguridad ninyo ay mag-jeopardize or safety ng isang rider ay mag-jeopardize yan, malalagay sa alanganin or kapahamakan, pwedeng tumanggi yan. Ngayon, sinasabi ko lahat ito para sa ikabubuti natin lahat. Hindi lang sa inyo mga CS, hindi lang para doon sa rider, kundi para doon sa mga motorista na kapwa natin gumagamit sa daan. Dahil sabi ko nga, kung hindi tayo ang madidisgrasya at masasaktan, posible rin na makapandamay din tayo ng iba. Okay, magkakaroon tayo ng collision from other vehicles. Okay? So ano pa yung may dadagdag ka pa Jerry? Ito nga pala, sinamahan tayo ni Insan ko to si Jerry para makapag-demo tayo ng maayos ng tamang pagsakay ng CS natin. Ano po ba?
Yun, itong mahirang dulukit. Ha? Oh, yung pagdikit. Pagdikit. Hindi naman hindi ka naman madidikit. Hindi ko sinasabing dumikit kayo na masyadong gumanon sa rider. Hindi, tamang pag-upo lang. Kung Pwede nyo makaprotect. nakapadikit, di sinasadya. Pag mapapadikit kayo dahil sa huwag na kayong magmotor. Mag-grab taxi na kayo dahil minsan kung mapapadikit ka sa rider dahil sa mga pampreno nito. Okay, kaya para maiwasan nyo, lagyan mo na kamay dito. Patukan mo ng konti. Yan. Tapos dito ka, para yung mo, nahahatak mo. Maganda lang yung gamit. Okay, nahahatak mo. Huwag ka naman kayo. Yan. At saka gamitin mo itong power ng legs mo dito sa tapakan para mabalanse ka. Iisip mo yan. Yan, ganyan, nakaipit ka ng konti. Huwag mong ilalabas yung tuhod mo dahil pag kasingitan yan, minsan hindi maiwasan yan, tatama yung tuhod mo. So, igaganon mo yan. Dito ko, actually malaking tulong ko pag nakaipit. Dahil yung pag-arangkada mo, pwede nakaipit ko, pwede mo pang kontra to. Okay, pwede mo pang kontra to. Tandaan ng Yan, hindi naman dumadampi dito. Hindi naman dumadampi yan. Sabay ka lang. Yan, ganyan talaga mga consequences sa pagmamotor. Pagka maandar, sabay ka lang. Huwag mo kukontrahin. Oo, eto ka. Pag kayo maandar, huwag kang kukontra. Ang galing ng kasama natin, hindi ako nagkamali, May mga talagang makakalimutan tayo minsan, na talagang may dadagdag sa pointers natin. So, ano yung tamang pagkakaya. Eto pa, yung pag umaandar, tapos babanking tayo, mayroon yung pagbanking na ganyan, na mahaba yung babankingan mo, or kakalilikuhan mo. Okay, ngayon, pagka lumiko siya, halimbawa ng palet, at huwag kang gaganon. Sumugay ka lang, huwag mong ilalabas yung katawan mo na akala mo kinokontra mo, na iniisip mo na para ka matutumba, kaya kinokontra mo. Hindi po, nawawalan po ng control ang rider. Umupo ka lang, relax ka lang, isabay mo lang, sumama ka lang. Okay, parang tubig lang yan na pagka sinamahan mo yung agos, doon ka lang mapupunta. Ganon din yun sa rider. Pagka lumiko yan, hayaan mo lumiko. Okay, huwag kayong gaganon-ganon. Pagka lumiko ng kanan yan, or right, huwag kayong gaganon. Na parang kukontrahin mo naman. Doon mawawalan kayo ng balanse. Umupo ka lang straight. Ayan, may rider na tansyahin at kontrolin yung pagliko at kontrolin yung motor. Okay? So, isa pa yun na dahilan. Kasi mahihirapan talaga eh. Mahihirapan yun. Lalo na kung ang driver mo, ikaw ang mas mabigat, naano siya nun. Oo, lalo na pag mabigat ka. Mabigat ka, tapos maliit yung driver mo. Tapos maliit ang driver, napakahirap po. Napakahirap. Yan, minsan po talaga, ilang beses ko nang naranasan yan na 6-footer. Meron sumakay sa akin, sumandal. Napakalayo niya. Lalaki pa man din, nakaganon siya. Imagine mo yung 6-footer na bigat at angkas ka, sasandal sa top box. Okay, sasandal ka sa top box. Na ganyan. Mabigat yung yung buong weight mo, dinala mo rito, plastic lang ito, at hindi ito sturdy, mababaklas yan. Tapos yung control sa manubela ng rider, mawawala yan, napakahirap po. Parehas kayong matutumba dyan, parehas kayong masasaktan. Ngayon, siguro sa isip mo, lagi ka naman sumasagay, lagi mong ginagawa yon. Hindi po yung ganon. You can tell when accident will happen. Okay, hindi dahil sa lagi mong ginagawa yon, hindi dahil sa lagi ka sumasakay at wala pang nangyayari, hindi ibig sabihin na safe kayo palagi. Now is the time para ayusin mo na yung pagpupo mo. Katulad ng mga nabanggit natin sa una, gawin mo yon. Ngayon, kung ikaw naman lalaki, edi humawak ka sa dalawang tuhod mo. Pagka-prepreno yan, nakaganyan ka lang. Pagka-prepreno, pag-arangkada yan, nakaganon ka lang. Gamitin mo yung power din ng legs mo para doon mo i-balance yung weight mo. Tapos dito yung upuan mo. Diretso ka lang. Ganun yan. Ngayon, kung ayaw mo humawak, pwede kang humawak din sa driver. Pwede kang humawak din sa yung isang kamay dito para hindi ka tatama na ganun ka lang. Pero huwag mabigat. Okay? Huwag naman pag nag-break yung huwag mo naman itutulak na gano'n. Huwag mo naman, kontrolin mo rin yung katawan mo. Pag nag-break siya, gamitin mo rin ito. Kung itapak mo rin yung paa mo doon. Tapos support, alalayan mo rin ito. Itong kamay mo, alalayan mo para hindi ka naman gumanon. Kasi pag tinulak mo yan, again, mapupunta doon yung bigat. Nasa manubela na naman. Pagka tinatak mo to, mapupunta na naman doon sa bigat ang control. Okay, mabigat na naman, magagana na naman siya. Yung rider natin. So dapat yung tamang pagsakay, sabi ko nga, i-maintain yung center of gravity lagi. Tapos yung tamang distansya, hindi nakaganon. Hindi yung masyadong malayo. Kasi katulad nung yung scooter ko, maxi scooter. Ito, motor niya lang to, ginamit ko lang pandemo. Maxi scooter. So, maluwag yung yung upuan doon. Maluwag yung upuan doon. Kaya ang tendency, ang nangyayari lagi, yung mga CS, masyadong pwesto doon sa likod. Kung saan napakahirap kontrolin nyo. Alright. Again, yung top box, huwag sasandalan. Ito ay lalagyan lang ng mga gamit-gamit na dala-dala ninyo, yung mga bag, lalo sa gabi, inilalak yan. Pwede nyo gawin yan, na lalagyan. Para hindi nyo problema yung snatching. Hindi kayo manakawan, may snatch yan, gamitin nyo ilalak yan ng rider. Okay? Pero hindi yan ginawa para maging sandalan. Sana maliwanag po lahat. Ngayon, bababa ulit ako. Okay na ba, Kuya Rider Burpa?
Nababa na ako, yung mga ganyan, di ba? Yan. Meron pa kasi dati, one time na hindi pa ako nakakasakay, naka-stand yung motor, nauna nang umangkas. Yung yung CS, huwag kayong aangkas na naka-stand pa yung motor o mauuna dun sa rider. Again, inuulit ko, hindi porket lagi kayo sumasakay ng motor, hindi porket lagi ninyong ginagawa, at wala pang nangyayari sa inyo, ay hindi na posibleng mangyari sa inyo ang kapahamakan. Okay? Better na ngayon pa lang, isaulo na ninyo sinasabi ko, para sa susunod na pagsakay ninyo, ay magawa ninyo lagi yung good practices na tinatawag sa tamang pagsakay. Kasi sabi ko nga, you can tell when accident will happen dahil sa maling pagsakay. Hindi lang yung rider ang may control sa manubela basta sa motor, kundi kinokontrol din ninyo yan na umaangkas sa kanya. Ngayon, sa pamamagitan ng tamang pagsakay ninyo at magawa ninyo yung center of gravity, iisa yung gravity ninyo, at hindi kayo malikot, mas nai-eliminate natin or mas natatanggal natin yung mga hazards and risk associated para hindi tayo ma-accidente. Okay? Kaya rider, bago ba na ako? Ito yung tamang pagbaba. Pag mataas yun, para hindi kayo bubuka, tumayo kayo, balagtat ninyo yung katawan ninyo. Yan. Yan. Napaka-importante na alam ng rider na kayo ay bababa at sasakay para yung power ng legs niya ay magamit niya para kayo ay matalaki at hindi kayo matumba. At yung tamang pagsakay, diretso. Hindi parang hinahatak ninyo na parang gumagano'n kayo. Hindi. Diretso. Ipwesto ninyo yung katawan ninyo. Diretso pa. Ganyan. Center of gravity, di ba? Kasi pag kayo gumanon kayo, ang gravity niyo pahatak. Kung tumayo kayo ng diretso, center of gravity, nandito. Diretso lang. Okay? And then, yan. Yan. Then, baba. Pag akyat, hindi na naman yung parang tumatalon ka doon. Hindi yung gano'n. Kasi mawawala na naman yung gravity. Mapupunta na naman, mawawala na naman ng balanse. Diretso lang. And then, yung pagbaba ninyo, diretso lang. Yan. Kaya para maiwasan ninyo yung masyadong gumagano, tumataas yung paa. Sumasayad dito, sumasayad doon sa taklas. Alright, thank you. Thank you, Sir Jerry. Ito, pinsan ko to, matagal ng rider to. At parehas din kami na nagdadrive ng mga sasakyan. 4 wheels, sa motor, nagdadrive din kami. Alright? Sana po magawa natin at mapakinabangan ang ibinahagi natin na mga tips na tamang pagsakay kung saan mawawala or mababawasan yung mga hazard at risk sa ating biyahe habang tayo ay nagmamotor po. Alright? Salamat po. Dito lang sa Mr. Sima Adventure.